mula sa magnitude 6.3 na lindol. Sentensya ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson sa kanyang drug trafficking case sa Hong Kong. Inaasahang mailalabas na ngayong araw. Seguridad sa People Power Monument para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng EDSA Revolution. Inilatag na. Kilos protesta laban sa isinusulong na austerity measures sa Greece na uwi sa batuhan ng bomba at tear gas. At red carpet para sa prestiyosong 83rd Academy Awards, inilatag na. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Ilang Pilipino sa Libya pinagnakawan at pinaalis ng mga armadong lalaki sa kanilang tinitirahan sa gitna ng malawakang demonstrasyon. Sa eksklusibong panayam ng GMA News sa pamamagitan ng Skype, inilahad nila ang kanilang mga pinagdaanan at ang patuloy nilang paghihintay sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas. Narito ang report. Sana po yung gobyerno natin gumawa ng aksyon para mailikas na po yung mga narito. Kasi hindi na po normal na situation. Yan ang apelari ni Architect Noel Villadiego at ng mahigit 25 OFW na naipit ngayon sa gulo sa Libya. Nanunuluyan sila sa Philippine Community School sa Tripoli matapos ransakin ng mga armadong lalaki ang tinutuluyan nilang engineering site. Kinuha po yung valuables namin, laptops, cellphones, dollars, dinars. Na-threaten po kami, hindi naman kami makalaban dahil hindi kami taga rito. Baka magkaroon ng retaliation, mas lalo mahirap po. Pinaalis daw sila ng mga armadong lalaki sa engineering site bago ito sinalaban. Wala raw silang nadalang gamit. Pati ang mga passport nila hindi na ibalik ng kanilang employer. Isang leader na raw ng mga migrant worker ang bumisita sa kanila para kunin ng kanilang mga pangalan at singilin ng 15 dinars o mahigit 1,700 pesos na processing fee ng kanilang travel documents. Ang problema, pinapunta pa raw sila sa Philippine Embassy sa Tripoli para ayusin ang kanilang mga papeles, gayong lubhang delikadong lumabas na sa mga kalsada. Gayunman, nananatiling matatag ang grupo ni Villadiego para sa mga pamilya nila sa Pilipinas. Pinapromise po namin sa pamilya namin na kami uuwi ng buhay. Kailangan lang po namin ng inyong mga dasal. Patuloy ang magulong demonstrasyon di lamang sa Tripoli, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Libya para mapatalsik ang Libyan leader na si Muammar Gaddafi. Sa amateur video na ito, makikita ang pagsira ng mga demonstrador sa monumento ng Green Book. Ang Green Book ay ang libro na naglalaman ng political philosophy at sistema ng gobyerno na pinapatupad ni Gaddafi. Pero hindi lamang mga anti-Gaddafi ang sumabok na sa kilos protesta. Pati mga taga-suporta ng Libyan President nagmarcha na rin sa mga kalsada. Nagsuot sila ng berdeng tela at nagdala ng mga berdeng watawan. Mahigit 200 na ang patay sa marahas na demonstrasyon sa Libya. 6-man emergency team ng DFA lumipad Davao, Libya kagabi para asikasuhin ang voluntaryong paglikas sa mga Pilipino. Hindi pa rin mapawi ang pangamba ng mga may bahay ng mga OFW dahil sa tumitinding tensyon sa Libya. Narito ang report ni Julio Segovia. Tumulak na papuntang Libya ang 6-man emergency team ng gobyerno. Natututok sa paghahanap ng mga OFW roon na di na makontak ng kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Pakay din nilang ilikas mula sa Libya ang mga Pilipinong nais nang magbalik bansa. Pero sa ngayon, hindi pa rin naman daw kailangan ng mandatory evacuation. We hope we will be successful para lang tulungan natin ang ating mga kababayan. Madami nang humingi ng tulong and I think the situation is getting worse. Pinasok na po sila. Hindi niyo ba? Pinasok na po sila. Pinagsisira na po mga gamit. Pinagkukuha yung mga personal belongings. Mga pagkain, wala na po. Sa gitna ng pag-aantay ng update sa Libya, 15 misis na mga OFW roon ang napasugod sa DFA. Emosyonal sila dahil wala raw silang kabali-balita sa mga mister nila sa disyerto ng Brega sa Libya. At sa pamamagitan ng speakerphone, sa wakas ay nakausap ni Marilu ang kanyang mister sa Libya. Mga kababayan natin dito, karamihan po ay nasa mga disyerto pa. Pero dito sa amin, maayos naman po namin yung kalagayan ngayon. Sa ibang lugar na aming mga sites, kasi mga 15 sites na meron kaming mga trabaho. Malalayo ho rito sa gitna ng disyerto. Yun ho, ay mga taong hindi nakakain ng isang ganda ng araw hanggang ngayon.
Nakausap din ng GMA News ang tatay ng isa sa mga Pilipinong takot pa ring lumabas sa pinapasukang nilang hotel sa Tripoli. Matapos itong paputukan ng mga armadong lalaki, kwento raw ng anak na si Joseph Roy. Handa silang lumikas pero halos 1 oras daw ang biyahe patungo sa embassy. Parang nawawalan na din siya ng sisiraan na ng loob eh. Sabi niya, bahala ka na sa pamilya ko, mahal ko kayo. Ganong word na sabi ko, huwag kang masisiraan ng loob. Hindi rin daw makalabas sa pinapasukang ospital sa Libya ang anak ni Esther Castillo na si Myla, isang nurse. Pinasok na raw ng mga armadong kontra-gobyerno ang ospital. Takot na daw sila. Kasi daw basta kahit naman nakita kang na lumabas, binabaril na lang. Ilan lang ito sa mga kuha ni Engineer Joseph Emmanuel Trinidad, isa sa mga OFW na nasa Tahura, Libya. Tumitindi raw ang kanilang pangamba. Di kasi sila makaalis dahil hindi raw ibinigay sa kanila ng German management ang kanilang mga pasaporte. Nagkaputukan pa sa isang rally malapit sa kanilang lugar. Paubos na rin daw ang kanilang supply. Bilin ng palasyo sa mga Pilipino sa Libya. Sumunod sa kanilang employer kung may inilatag na silang evacuation plan. Kung ligtas pang bumiyahe, magtungo sa designated relocation site. Mula sa mga relocation site ay dadalhin sila sa mga exit points. Katunayan, may 1,500 Pilipinong construction worker ang inilikas sakay ng 50 bus patawid sa Egyptian border bago dalhin sa Tunisia. Maaari rin daw makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Tripoli. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si DFA spokesman Ed Malaya. Asek Malaya, good morning po. Good morning naman sa inyo at sa ating mga taga-pakinig. Ano na pong update ng DFA sa lagay ng mga kababayan natin sa Libya, Asek? Katulad nung nabanggit ninyo, may umalis na 6-person team from the DFA. Parating sila ngayong araw sa Libya. At ang pinakamahalaga, meron na po tayong mga nakatalaga in place na po na team din sa Egyptian-Libyan border. Ito po mga kawani ng ating embahada sa Cairo, pinamumunuan po ni Consul General Renato Dueñas. So, nandun na po sila sa Egyptian border, nag-set up na po sila ng command post. Okay. At meron na pong isang Pilipina, isang engineer, Judith Tubera, na nag-cross na ng border. Magsimulang Tobruk in Libya to Alexandria in Egypt, kasama po niya ang kanyang employer. Kino-coordinate na naman po ng ating reception team doon yung pagtawid ng 24 na OFWs na dadaan doon ngayong araw na ito. Meron din... Yes, ano pong plano ng 6-man team para mahanap po yung ibang mga Pilipino na nawala na ho talagang contact sa embahada? Tama po yan. Hindi lang po yung 6-man team natin ang gagawa noon. Ginagawa na rin po ito nung ating mga kawani sa embahada natin sa Tripoli. Gusto ko rin pong banggitin na yung pangalawang evacuation route ay magmula Tripoli papunta ng Tunisian border. Okay. Meron na din po tayong papunta na doon at parating at about 11 o'clock a.m. local time doon. Another team headed by Mr. Melvin Almonguera na nanggaling pa dito sa Manila at sila po ang tutulong sa mga Pilipinong magko-cross naman ng border manggaling Tripoli patungong Tunisia. So in both exit routes po may mga reception team na tayo at sa mga Pilipino pong nandoon sa Libya, meron po tayong relocation site, dalawa sa Benghazi, sa Philippine schools na dalawa doon sa Benghazi at saka dalawa din sa Tripoli, sa Philippine school din doon at saka sa St. Francis Catholic Church sa Tripoli. So yun po ang mga arrangements na nasagawa natin at ini-explore din po natin